Responses to a church planter, dyan po sa inyong handout, page 11. Balik po tayo sa ating mga manuals. At babasahin ko po yung kalagayan nito pong church planter, yung komento niya. At titignan naman natin after yung possible responses ng mga coach. Tignan natin yung mga talagang hindi magandang mga tugon ng coach. Titignan din natin yung magandang tugon ng coach na talagang nakinig. So, tignan po natin. So, ito po ang kalagayan ng planter. Itong sabi niya, Pastor, the response of the people in our target barangay has been excellent. We've opened lots of outreach Bible studies. The only problem is, many of them have kids who are sick. They're asking for help to buy medicine, and I'm so eager to have an evangelistic crusade there. I'm sure we would reach many. Our only problem is no budget. At the same time, my 10 kids need school supplies. We have no money. What can I say to my kids? We're not even able to buy milk for our baby. We have so many needs and no one to turn to. Kapos na eh. Pastor, kawawa kami talaga. So, yan ang comment, damdamin ng isang church planter. Tingnan natin yung mga possible responses. Diyan po rin po sa bottom of page 11. So, kung makikita nyo yung tatlong icon na nakasimangot. Siguro yan ang pinaka-worst response. So sabi ng coach na to, quit your complaining, I'm just your coach. I'm not responsible for your financial problems. Parang sinasabi niya na, kagad siya, tapos sa isipan niya na, hingi ito sa akin ng pera. Say, meron na siyang ginubo sa isipan niya, hindi siya nakinig talaga. Let's go to number 2. You should go talk to Pastor Connie. Etong huling medyo hindi pa rin nakinig talaga, pero mas okay kaysa sa dalawang una. Sabi diyan, I understand your predicament. Naintindihan kita. So, medyo hindi pa rin maganda. Tingnan natin yung unang magandang tugon. Pwede ko babasahin natin, sabay-sabay, go. Oo. Oo nga, kawawa kayo talaga. Maganda po ba yan? Okay yan, kasi kaysa yung naintindihan ko kalagayan mo, ano naintindihan mo? Pero yung first response, sabi niya, oo nga, kawawa kayo talaga, kasi inulit niya yung binanggit ni church planter. Sabi niya, di ba sa dulo, Pastor, kawawa kami talaga. Ang response ni Pastor, oo nga, kawawa kayo talaga. Pero hindi yan ang best response. Tingnan natin number 2. You're really under a lot of pressure right now. So sabi niya, yeah, you're really a lot of pressure right now. So, opo Pastor. Somehow, nakakagaan yan. Itong best response, page 12. Ito po ang best response, page 12. Sabi ng coach, you're facing financial pressures from all sides, ministry and family, and as of now, there's no relief inside. Hindi lang basta sinabi, naintindihan kita, pero nung naintindihan mo, ang coach na to, sinabi niya, nakita ko may pressure sa'yo, ministry, family, at ibang kalagayan pa, at nakikita mo walang pagkukunan ngayon. Yun! Swak na swak. Yan ang magandang salita. Pasok! Eksakto. So, nakita po natin ang iba't ibang response ng mga coach, at nakita natin yung pinakamagandang response na pwedeng gawin at pwede ibigay ng isang coach na talagang nag-active listening. Amen? Okay. Okay, salamat po. At kanina ay nagmodelo ako paano gagawin ng active listening. So, meron tayong tinawag dito para siya mag-share, tapos ako ang magiging coach. Ngayon naman ay hihiling tayo mula sa inyo ng mga volunteers para kayo naman na maging coach. Kayo din, hilingan ng pumili ng coach. Ang facilitator nyo sa inyong training ay pipili ng 3 coach. At ang 3 coach ay bibigyan ng number 1, 2, and 3. At mamaya, magpapahayag ako kung sino ang sasagot ng 1, sinong sasagot ng 2, at sinong sasagot ng case 3. Ako ang magiging church planter at ibabahagi ko, kayo magsasagot, magsasummary, at
magbibigay ng summary at mag-identify ng emotions or feelings. Please pause the video muna para pumili ng 3 volunteer coaches. So itong sabi ng unang church planter, matagal na gusto ko sana mag-plant ng church, pero hindi ako pwede mag-resign sa trabaho, 6 ang anak namin. Pero ngayon, nakita ko na pwede pala mag-plant ng church habang nagtatrabaho ko. Saka may team na kami, saka may target barangay na kami. Maraming taong gusto mag-open ng Bible study. Okay, coach number 1, pwede ba summarize and identify my feelings? Pause the video for 2 minutes. Salamat coach number 1. Salamat sa inyo sharing. Ngayon itong sinasabi ng pangalawang church planter natin. Mahilig akong magbahagi ng gospel. Lagi ako nagpapatanggap kay Lord. Ngayon sabi ng pastor namin, church planter na ako. Ibang klase yata to. Baka hindi bagay sa akin. Baka hindi ko kaya yan. Ngayon, coach number 2, pwede bang summarize at identify yung feeling ko as church planter? Pause the video for 2 minutes. Salamat po sa inyong role play. Itong pangatlong church planter, tingnan natin kung anong sasabihin niya. Sabi niya, gustong gusto ko mag-plant ng church. Pero di ko alam kung anong gagawin. Sabi ng isang leader namin, dapat purpose-driven. Sabi ng isang elder, dapat G12. Sabi ng iba pang elder, dapat mega church. Sabi ng iba, house church. Di ko alam kung anong dapat gawin. Okay, coach number 3, please identify my feeling and summarize. Pause the video for 2 minutes. Maraming salamat sa magagaling na coach. Talagang palakpakan natin, magagaling na coach. Ngayon, hindi lang yung 3 makakaranas ng active listening. Ang gagawin natin, lahat tayo makakaranas nito. So, dadako tayo sa role play. At dun sa grupo natin kanina, ng tigta 3, ay mag-assign tayo ng numbers 1, sinong number 1, sinong number 2, at sinong number 3. Pwede ba gawin muna natin ngayon yan for 1 minute na lang, gawin ng grupo at mag-assign ng numbers 1 to 3. Pause the video. So may grupo na kayo. Ang gagawin natin ngayon, at may number na rin, lahat ng number 1, kayo ang magiging coach muna this time. Lahat ng number 2, kayo ang church planter. At number 3, ikaw ang magiging observer muna. So, coach, ang tanong na gagamitin ay, what is one thing that has been in your heart lately? Anong isang bagay na nasa puso mo sa kasalukuyan? So, coach, tanungin, sagot, mag-practice ng listening, and then after ninyong mag-practice ng listening, observer, magtumingin kung anong mapapansin sa kanilang listening na gagawin. Okay? Bigyan ko po kayo ng 5 minuto para gawin. 3 minutes sa inyong active listening and 2 minutes for the observer to give the observations. Sige po, pause the video for 5 minutes. Okay, ngayon ang gagawin naman natin ay mag-change tayo ng roles. Yung number 3, ikaw naman ang coach ngayon. Okay, lahat ng number 3, ikaw magiging coach. Lahat ng number 1, ikaw naman ang magiging church planter ngayon. And then yung number 2, ang magiging observer. Ang gagawin ni coach, same question ang gagamitin, what is one thing that has been in your heart lately? Mag-practice ng active listening. Ulitin, huwag muna magpayo, walang magpapayo, mag-practice ng active listening. Observers, so i-observe nyo rin anong gagawin ni coach. Baka magpayo siya, or magpapayo ba siya, or mag-listen, mag-active listening lang din siya. So ganun ulit, I'll give you 5 minutes para gawin ng role play. Please pause the video for 5 minutes for your role play. Go.
Okay, salamat po sa inyong interaction o sa inyo pong role play. Ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga facilitators para magbigay din sa atin ng kanilang feedback sa kanilang observation sa inyong mga grupo. Kayo din sa inyong coaches training, pwedeng hilingin ng facilitator na magbigay ng feedback sa inyong whole group. Okay, pause the video for 3 minutes. So maganda, kanina napansin ko may mga naging coach na talagang tumatango, nakafocus talaga at nagbigay ng atensyon sa kanilang planter. So magaling kayo. Palakpakan ng Panginoon sa inyong role play. Magaling. Pinag-aralan natin kanina, una sabi natin bawal magpayo, ang gagawin lang, magtatanong at makikinig. So salamat po sa inyong cooperation. Sa huling bahagi, titinan po natin ang benefits. Babalik po tayo sa ating groups of 3. At ano ang mga pakinabang kung gagawin natin itong active listening? Ano sa tingin nyo? Kung talagang gagawin natin ito, hindi muna magpapayo agad or talagang magbibigay ng panahon, intindihin, unawain, at mag-active listening, ano ang mga pakinabang nito? Sige po, magbibigay tayo ng panahon dito. Please pause the video for 3 minutes para sa inyong sharing.